Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hi, kumusta kayong lahat? Matagal na po akong silent listener ng YouTube channel na ito. At first time ko lang na mag-share ng story kaya pagpasensyahan nyo na po ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Esther. 30 years old na ako sa ngayon at tubong Cavite pero nakatira na ako ngayon sa Pasay City. Sana po ay mapiling i-upload ninyo ito sa inyong YouTube channel. Papa Dudut, simula pagkabata po ay mahilig na akong manood ng mga horror movies. Sabihin na lang po natin na matapang akong tao. Nung una po ay hindi ako naniniwala sa mga multo, maligno at kung ano-ano pang mga kababalaghan dito sa mundong ibabaw. Ang motto ko kasi noon ay to see is to believe. Samantala ay marami po akong koleksyon na manika noong bata pa lamang ako. Subalit meron akong isang manika na sobrang espesyal sa akin. Si Amelie, Papa Dudut. Si Amelie ay manika ni Mama na minana pa niya sa kanyang ina. So isipin nyo guys ha. Ang tanda na ng edad ng manika na yon kasi 7 years old pa lamang ako noong ibigay sa akin yon ni Mama. At ang kwento pa ng mama ko ay nabili lang daw ng nanay ng lola ko si Amelie sa isang Tiangge noon. Sobrang okay po si Amelie, sa kanyang itsura ay hindi mo akalain na vintage doll na siya. By the way guys, ay matigas po ang manika na si Amelie. Hindi po siya yung typical na doll na malambot ang katawan. Naitatayo po siya at gumagalaw ang katawan, sumasayaw po siya at pumipikit dilat ang mata kapag sinususian mo sa likuran. Samantala noong 9 years old ako ay niregaluhan ako ni Papa ng bagong manika na pinangalanan kong Ariel. Doon na napunta ang atensyon ko. Si Ariel na ang madalas kong itabi sa pagtulog. In short ay nawala na ako ng interes kay Amelie hanggang sa isinilid ko na lamang si Amelie sa salamin at tukador kasama ang iba ko pang mga manika na hindi ko na ginagamit. Pang display na lamang kumbaga. Isang gabi habang gumagawa ako ng assignment, biglang may kumalabog sa tukador naming salamin at kitang-kita ang mga display sa loob. Nagulat ako at biglang napatingin ako dito. Bigla akong natigilan, gumagalaw si Amelie. Nakapagtataka, paanong siyang makakakilos at tutunog, wala namang pumipihit ng susi sa likod niya. Hindi ko po yon pinansin noong una pero paulit-ulit po ang pagyayari, Papa Dudut. Gabi-gabi na lamang kapag mag-isa ako sa kwarto ay tumutunog at gumagalaw si Amelie hanggang isang araw po ay hindi na ako nakatiis pa. Dinala ko si Amelie sa aming bodega dahil nagsisimula na akong matakot sa kanya. Sinilid ko siya sa sako at saka ko isinilid sa kahon. Subalit isang hapon, pag uwi ko galing school ay dinatnan ko si Amelie sa aming kwarto. Nakasilid muli sa tukador. Tinanong ko sila kung bakit nasa kwarto si Amelie. Ang sabi nila ay baka daw ibinalik ni Mama. Ngunit nang tanungin ko si Mama ay hindi daw siya ang nagbalik. So iniisip ko na lamang na baka pinagtitripan ako ng mga kapitbahay ko. But anyways, dahil bata pa ako noon, dinedma ko na lamang at pilit na kinalimutan ng mga pangyayari. Move on na lamang kumbaga. Ang ginawa ko na lamang ay muli kong itinuring na little sister si Amelie. Itinabi ko na muli siya sa aking pagtulog at kinausap ko na muli siya, Papa Dudut. Naging normal na uli ang lahat.
Pero tuwing gabi ay palagi ko siyang natatagpuan sa may bintana. Natatakpan ng aming Venetian blinds. Nakasarado kasi ang buong bintana dahil may aircon kami. Palaging ganoon at nagigising na lamang ako na palaging may gumagalaw sa likod ng Venetian blinds. At kapag binuksan ko naman ay nakikita ko si Amelie na nakatayo at nakasilip sa may bintana. That time, Papa Dudut, ay inisip ko na baka pinaprank lamang ako ng mga kapatid ko. Kaya sa tuwing nakikita ko si Amelie sa likod ng Venetian blinds, ay kinukuha ko na lamang ito at tinatabi sa aking pagtulog. Ngunit isang madaling araw muli na naman akong nagising dahil sa kaluskos na nagmumula sa likod ng Venetian blinds. Para bang may sumisilip dito. Agad kong hinanap si Amelie and as usual ay naroon naman siya sa likod ng blinds. Pero ang nakapagtataka ay hindi na siya nakaharap sa labas, kundi nakaharap na sa akin. At yung kamay niya ay parang nakahawak sa isang part ng Venetian blinds na sakto sa mga mata niya. Kumbagay para siyang nakasilip sa blinds at sa akin siya nakatingin. Besides nang lumapit ako ay naamoy ko na parang medyo amoy sunog siya. Parang amoy sulfur o sunog na goma. Ewan. Basta noong maamoy ko yon ay agad kong kinuha noon ang cologne na nasa ibabaw ng headboard ko at pinaliguan ko ng cologne ng manika. Tapos ewan ko ba, Papa Dudut, nanggigil ako sa aking manika at hinalikan ko si Amelie sa kanyang labi. Pero laking gulat ko, Papa Dudut, dahil ramdam na ramdam ko na may kumagat sa labi ko. Totoo, kinagat niya ang labi ko. Nabitawan ko siya dahil sa labis na pagkabigla. Pagtingin ko sa labi ko ay may kaunting dugo at agad ko itong pinunasan. Pagtingin ko kay Amelie ay lalo akong nanlata sapagkat biglang pumihit ang leeg nito patungo sa akin direksyon at ang sama ng tingin niya sa akin. Siyempre natakot ako noon at napasigaw. Nagising naman ang mga kapatid ko dahil sa ingay na nilikha ko. Narinig din ni Mama ang ingay ko kaya dali-dali siyang pumasok noon sa kwarto ko at hindi na ako nagdalawang isip pa na sabihin kay Mama ang buong pangyayari. Subalit tulad ng aking inaasahan ay hindi siya naniwala sa akin, Papa Dudut. Hinanap ni Mama ang manika at nakita niya ito sa likod ng Venetian blinds at nakaharap ito sa labas ng bintana. Muling inabot sa akin ni Mama ang manika pero dahil sa takot ko ay binato ko ito. Nabasag ang ulo ni Amelie at nasira ang mga mechanical parts niya sa loob. Pero kasabay ng pagkabasag ng ulo ni Amelie ay isang maitim na usok ang nakita kong lumabas sa katawan ng manika at tumungo ito sa likod ng Venetian blinds. Tinuro ko ang usok na nakita ko pero surprisingly ako lang pala ang nakakakita noon. Sa kabilang banda ay nagalit naman sa akin si Mama noon. Bakit ko raw sinira si Amelie? Sana'y sinabi ko na lamang daw sa kanya na ayoko na sa manika nang sa ganon ay may pamigay na lamang niya yon. Nangihinayang siya kasi antigo pa naman yung manika pero that time ay wala akong pinagsisihan sa aking ginawa. Mula noon ay naging matahimik na ang aking buhay subalit never na akong naglaro ng manika at pinamigay ko na sa mga pinsan namin ang lahat ng manika ko. Samantala 16 years old na ako, habang nanonood kami ng mga kapatid ko ng Shake, Rattle and Roll ay bigla ko naalala si Amelie dahil dalaga na ako noon ay ikinuwento ko ulit sa mga kapatid ko yung na-experience ko kay Amelie. Laking gulat ko nung sinabi ng kuya ko na pati pala siya ay nararamdaman din na may kakaiba kay Amelie. Manalas din daw niya itong marinig na tumutunog mag-isa sa kwarto namin, lalo na tuwing madaling araw daw. At minsan pang araw niyang nakita ito na naglalakad ng mag-isa at umakyat at doon nagtatago sa Venetian blinds. Samantala noong mga panahong yun ay medyo matanda na si Mama, madalas sumasakit na ang mga buto-buto niya dahil sa rayuma. At ako ang madalas na mag-alaga kay Mama lalo na kapag kakauwi ko lamang galing ng eskwelahan. That time kasi wala pang K-12 so first year college na agad ako
And since irregular student ako kaya kakaunti lang ang mga subjects na tinitake ko. Ginawa ko yon para alagaan si mama na noon ay retired na sa kanyang trabaho. Sa kabilang banda, Sabado ng gabi, gising pa kami ni mama kasi nanonood kami ng isang palabas sa TV. Kung tamang pagkakaalala ko ay Carrie ang pamagat. Kung i-describe ko ang arrangement ng sala namin that time ay parihaba yung espasyo ng sala. May salaming mesa sa gitna. May mga upuang nakapalibot sa gitnang mesa. Puwera sa isang bahagi ko nasaan yung TV. Kung nakaharap ako sa TV mula sa upuan sa likod ay nasa kaliwa ko yung mahabang upuan na kasya hanggang 4 na tao. At nasa kanan ko naman yung 2 single chair kung saan ay nandun yung bintana. Nasa mahabang upuan si mama and right across her ay doon naman ako sa isa sa 2 single chair. Natatakpan ng nakasarang Venetian blinds yung bintana namin. May grills yung bintana na naka-outset kaya kapag nakataas yung blinds ay pwede kang maupo doon. So heto na nga, mga bandang 10:30 PM na yon kung tama ang pagkakaalala ko. Nasa parte na kami ng palabas na pinapanood namin kung saan yung prom ay sinusunog na ni Carrie at pinapatay na niya ang kanyang mga kabatchmates. Walang warning o kung anuman ay bigla na lamang gumalaw yung Venetian blinds at may kamay akong nakita na mula sa gitnang bahagi noon. At parang pinaglalaruan na winawahip pababa hanggang tumama yung kamay kung saan natatapos yung bintana. After 3 seconds ay biglang hinugot palabas yung kamay. Nagulantang ako at hindi ko alam kung paano ko natalon yung salaming mesa papunta kay mama. Inablot ko yung wooden stick na nasa mesa. Lumapit ako sa bintana at pinukpo ko ito. Itinaas ko yung blinds at laking gulat ko kasi andon lang sa may malapit sa bintana sa labas yung mga aso namin. Gising sila pero hindi tumayo, para silang takot at hindi makagalaw. Lumabas ako, dala yung stick at flashlight. Nakalock yung gate namin at hindi pa din gumagalaw yung mga aso. Wala akong nakitang tao o bakas na may tao sa paligid. Nagising din si tita sa kabilang bahay at tinanong ako kung ano ang nangyari. Pagbalik ko sa loob ay sinabi ni mama na nakita niya rin daw yung kamay. Nakita din namin na nasira yung bahagi ng blinds kung saan ay pinaglaruan ng kamay. Dinescribe ko kay mama yung kamay, parang madumi yung kuko. Hindi naman mahaba, hindi ako sure kung maputi pero hindi naman maitim. Pero alam ko na pang matanda kasi parang kulubot yung balat. May mga lupa din na parang kakatapos lang mag-garden. Kinaumagahan, may mga kamag-anak kaming bumisita para ibalita na namatay yung isa kong lolo. After a few days ay sumama ako pagpunta ng lamay. Pinilit kong silipin yung kamay ni lolo. Hindi ko masyadong makita sa loob ng kabaong. Pagkaraan ng ilang araw ay nagkaroon ako ng chance na may makausap ulit akong espiritista tungkol sa nakakakilabot na pangyayaring yon. Actually kaklase ko siya at dumalaw siya sa bahay namin kasi may gagawin kaming report sa isa naming subject. Pagpasok pa lamang niya sa bahay namin ay napansin ko nang parang hindi siya komportable habang nagkwekwentuhan kami, Papa Dudut. Na-share ko sa kanya yung tungkol sa experience ko dati. Sabi niya may kakayahan daw siyang makita yung nakaraan ng isang lugar sa pamamagitan ng paghawak sa isang kamay. O kaya sa paghawak sa kamay ng isang taong nakatira sa lugar na gustong malaman ang kwento sa likod nito. Hindi pa siya nakakarating sa bahay kahit kailan pero nagbigay siya ng mga palatandaan at lahat ito ay sa pool. Mas lalo akong naging interesado sa sasabihin niya tungkol doon sa kamay na nakita namin ni mama. Hindi yon kamay ng lolo mo. Ipinaliwanag niya na kamay daw yon ng isang masamang espiritu. Isang galit na espiritong matagal nang naninirahan sa bahay namin. Paano naman nagkaroon ng masamang espiritu sa bahay namin? Pinabindisyon na namin ito ni mama, usisa ko. Dinala nyo ang masamang espiritu sa pamamagitan ng pagdala sa bahay ninyo ng isang sinumpang kagamitan. Tugon nito.
Sinumpang gamit? Anong gamit? Nagtataka kong sabi sa aking kaklaseng si Berel. Sandaling nanahimik naman ang kaklase ko pero napansin ko sa kanya na pag-alagala ang kanyang mga mata tapos ay huminto siya sa Venetian blinds. Naobserbahan din na parang natakot siya pagkatingin niya sa nasabing blinds. Esther, yung sinumpang manika, yun ang nagdala ng masamang elemento sa inyong bahay, sabi ni Beryl sa akin. Pagkatapos noon ay dinescribe niya ang katangian at itsura ng manika at sobra talaga akong kinilabutan. Dahil ang tinutukoy ni Beryl ay walang iba kundi si Amelie. Pero matagal nang wala yung manikang sinasabi mo, sabi ko sa kanya. Kaso noong masira mo siya ay nakawala ang masamang elemento at diyan siya namamahay sa mga Venetian blinds ninyo. Inform pa sa akin ni Beryl. Paano namin kaya mapapalis ang masamang espiritu na yan? Usisa ko. Hindi naman yata niya kayo sinasaktan. Kung papalisin niyo siya baka manggulo lamang siya sa inyo. Hayaan niyo na lamang muna siya sa inyo ngayon. Pero palagi kayong alerto at huwag kakalimutang magdasal. Payo pa niya sa akin. Kinagabihan ay sabay-sabay kaming natulog ni Mama at mga kapatid ko. Pero pagsapit ng 11 PM ay nagising ako nang gumalaw ang Venetian blinds. Siyempre nakaramdam ako ng panghihilakbot pero ewan ko ba. Nais ko talaga na tignan kung ano ang nasa likod ng mga blinds kaya agad ko itong inangat. Pero papadudot laking gulat ko nang makita ang manikang si Amelie na nakatayo at nakaharap sa akin. Imposible. Sira ka na, Amelie. Matagal ka nang nasa basurahan. Naibulalas ko sa takot habang napapatras sa akin nakita. Pero sa pagkatras ko ay nakaramdam ako ng nakatayong nilalang sa aking likuran. Kaya naman lumingon ako. Pero nagulat ako nang makita ko ang isang imahe ng matandang babae, nakapulang damit at punong-puno ng lupa ang kanyang mga kamay at kuko. Nanlilisik din ang mga mata niya sa akin, papadudot. Dahil dito ay napasigaw na ako. Pero bigla na lamang ako nagising sa pagyugyog sa akin ni na Mama at mga kapatid ko. Bangungot lang pala ang lahat. Esther, ano bang napanaginipan mo at takot na takot ka? Tanong sa akin ng kuya ko. Napanaginipan ko si Amelie at yung masamang espiritong naninirahan noon sa kanya. Alam ko na ang kanyang itsura. Matandang babaeng nakapula, maitim at punong-puno ng lupa ang kanyang mga kamay. Nanlilisik ang mga mata niya sa akin, ang sabi ko sa kanila. Agad naman akong pinatahan ni na Mama at ng mga kapatid ko. Ginarantiyan naman nila sa akin na hindi na mauulit yon dahil pagsikat ng araw ay pupunta sila sa simbahan para mag-imbita ng pari na magbe-blessing ulit sa bahay. Pagkatapos noon ay nakatulog ulit ako. Nagising na ako bandang alas 7 ng umaga. At nagdala nga ng pare si Mama pagbalik niya ng alas 10 ng umaga. Mabilis na nagbendisyon ang pare at pagkatapos ay sinabihan kami na para tuluyang umalis ang masamang espiritu sa bahay namin ay magdasal lamang kami sa Panginoon bago matulog sa gabi. Pinatatanggal na rin ito ang mga lumang Venetian blinds sa buong bahay at nagpasya na lamang si Mama na takpan na lamang ng manipis na kurtina na nabili niya sa palengke noon. Pagkatapos noon, papadudot, ay wala namang nangyaring kakaiba. Ilang linggo ring hindi nagparamdam sa amin ang elementong naninirahan dati sa manika. Pero isang gabi bigla na lamang akong binangungot at muling nagpakita sa akin ang manikang si Amelie kasama ang matandang babaeng elemento. Siyempre natakot ako at gusto kong gumising sa bangungot na yon pero pinigilan ako ng elemento. Ano bang kailangan mo sa akin? Sino ka ba talaga? Sigaw kong na natatakot sa matandang babae. Hindi ako masamang elemento. Ako talaga ang tunay na nagmamay-ari ng manikang ito, sabi sa akin ng matanda. Nabili ko itong manikang ito sa isang gumagawa ng manika sa eskolta. Ireregalo ko sana ito sa apo kong babae na si Ninay. Pero habang pauwi ako ay nakasalubong ako ng sundalong Hapon. Pinagbintangan nila akong magnanakaw, pinagbubugbog at pinagsasaksak ng bayoneta. Pero hindi agad ako namatay.
Nakita kong kinuha ng hapon ang manika para sa apo ko at nagmamakaawa ko sa kanya na ibalik ang manika. Pero hindi siya nakinig. Inilibing pa nila ako ng buhay. Mangyak-ngyak na wika ng matanda sa aking panaginip. Pagkarinig ko ng kwento niya ay naiyak ako sa aking panaginip. Nawala na ang aking takot. Noong mamatay ako ay napunta ang kaluluwa ko doon sa manika. Niregalo ng hapon na sundalong yon ang manika sa lola mo na nooy batang musmus pa lamang. Pinaglaruan niya ako pero inalagaan. Pero sa kabila noon ay nalulungkot ako para sa apo kong si Ninay dahil alam kong hinihintay niya akong bumalik sa bahay dala ang regalong manika ko sa kanya. Kaya palagi mo akong nakikita noon na nagkukubli sa bintana ay hindi ko intensyon na takutin ka. Sumisilip lamang ako ng bintana kasi naaalala ko ang apo ko. Nasaan na kaya si Ninay? Ano nang nangyari sa kanya pagkatapos ng giyera? Hinanap ba niya ako? Nagkaroon ba siya ng pamilya? Kaya hindi ako matahimik. Kasi nami-miss ko na ang pinakamamahal kong apo. Wika ng matandang babaeng habang umiiyak sa harapan ko. Nung una'y naggalit ako sa inyo nung sinira mo si Amelie. Pero napatawa din kita kaya matagal akong hindi nagparamdam noon sa inyo. Nagparamdam na lang ulit ako nang maingayan ako sa inyo. Nung nanonood kayo ng mama mo ng telebisyon, naalala ko ulit ang mapapait na mga naranasan ko noon at muli akong nangulila sa apo ko. Kaya muli ako nagparamdam. Paliwanag pa nito. Gusto ko man kayong tulungan pero wala rin akong magagawa. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin ang apo ninyo. Wika ko. Yung kaklase mo, Beryl bang pangalan nun? Dalhin mo ko sa kanya. Kamukha kasi siya ng apo kong si Ninay. Malakas ang kutob ko na baka si Beryl ang apo ni Ninay. Sige, dadalhin ko po kayo sa kanya. Sabi ko na lamang. Pero paano ko magagawa yun? Yung ulo at kanang kamay ni Amelie nasa ilalim pa ng kama mo. Nung nabasag si Amelie, kumalat ang mga parte ng katawan niya. Pero hindi nyo naitapon ang ulo at ang kanang kamay niya. Kahit yun ay dalhin ninyo sa bahay ni Beryl. Parang dinala mo na rin ako sa kanila. Wika ng matanda. Pagkatapos noon ay nagising na ulit ako. Kaya pagsikat ng araw ay naglinis ako ng kwarto ko at doon ko nga nakita sa ilalim ng kama ko ang ulo ni Amelie at ang nabasag nitong kanang kamay. Agad ko itong binalot sa dyaryo at umalis ako papunta sa bahay ng kaklase kong si Beryl. Pagdating kina Beryl ay ang lola niya ang nagpapasok sa akin. Kamukha nga siya ni Beryl at nagulat ako nang magpakilala itong si Lola Ninay. Nagkwentuhan kami ni Lola Ninay tungkol sa naging panaginip ko at doon ay nakumpirma kong tama ang sinasabi ng matanda sa panaginip ko. Nawawala nga raw ang kanyang lola Inocencia noong 6th birthday niya. Nang ikwento ko na tinorture at nilibing ng buhay si Lola Inocencia ng mga sundalong Hapon ay naiyak ito. Pagkatapos ay ipinakita ko sa kanya ang ulo at ang kamay ng manikang si Amelie. Hindi po kayo nakalimutan ng lola ninyo. Mahal na mahal niya po kayo, Lola Ninay, ang sabi ko. Alam ko naman na mahal ako ni Lola. Pero sana'y nagpakita na lamang siya sa akin. Nahihiya ako. Kasi pati kayo ng lola mo ay nadamay pa. Siguradong takot na takot kayo sa tuwing nagpaparamdam si Lola Inocencia, ang sabi ni Lola Ninay sa akin. Ngayon ko naunawaan kung bakit yun ang ginawa ni Lola Inocencia. Gusto lang niya kayong makita at malaman na naging maayos ang buhay ninyo sa kabila ng kanyang pagkawala. Sabi ko naman habang naiiyak. Mamayang kaunti bumaling ako sa bintana at doon ay nakita ko si Lola Inocencia na nakasilip. Pero hindi na siya nakakatakot ang itsura. Maliwalas na ang kanyang muka at parang masaya na siya na makita ang kanyang apo. Hindi nagtagal ay nakita ko na lamang na tumalikod na si Lola Inocencia habang unti-unting naglalaho siya sa aking paningin. At ito nga papadudot ang kwento sa likod ng manikang si Amelie. Sa ngayon ay tahimik na ang buhay ko, may sarili na rin po akong pamilya. At nakatira kami ngayon sa Pasay City bagamat aaminin kong may phobia pa rin po ako sa mga manika.
Pero sa tuwing naaalala ko yung kwento ni Lola Inocencia, naiiyak pa rin ako hanggang ngayon. Nagigilty pa rin ako kasi napagkamalan pa namin siyang masamang elemento. Pero ang totoo ay hinahanap lang pala niya ang kanyang apo. Papa Dudut, ito lamang ang maibabahagi ko sa inyo. Sana mabasa niyo po ito at mapiling i-upload sa YouTube. Muli maraming salamat and God bless. Lubos na gumagalang, Esther. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe na po kayo dyan sapagkat punong-puno po yan ng mga nakakatakot na mga kwento o mga horror stories. Ganon din po mag-subscribe sa Papa Dudut Family YouTube channel. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.